Peace be with you. I'm Brother J. I'm Mark. I'm Fernan, and this is Usapang Tinapay. Magandang gabi. Hello! Hello, mga bro. Yun, no? Nakapilot ulit. Yan. Welcome po ulit sa isa na namang episode ng Usapang Tinapay. Tayo po ngayon ay nasa third Sunday of Advent or Gaudete Sunday. Okay, syempre simulan na natin, Brother Fernan. Yes po. So, para sa ating unang pagbasa, Brother Fernan, ikaw na rin yung magbasa. Okay. First reading. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang ulilang lupaing malao ng tigang ay muling sasaya. Mananariwa at mumulaklak ang ilang. Ang dating ilang ay aawit sa tuwa. Ito'y muling gaganda tulad ng mga bundok ng Libano. At mamumunga ng sagana tulad ng Carnelo at Saron. Mamamasdan ang lahat ng kaningningan at kapangyarihan ng Panginoon. Inyong palakasin ang mahihinang kamay at patatagin ang tuhod na lupaypay. Ito ang sabihin sa pinanghihinaan ng loob. Huwag kang matakot, laksan mo ang iyong loob. Darating na ang Panginoong Diyos at ililigtas ka sa mga kaaway. Ang mga bulag ay makakakita at makakarinig ang mga bingi. Katulad ng usa, ang pilay lulundag. Aawit sa galak ang mga pipi. Ang mga tinubos ng Panginoon ay babalik sa Jerusalem. Masiglang umawit ng pagpupuri. Paghaharian sila ng kaligayahan. Lungkot at dalamhati ay mapapalitan ng tuwa at galak magpakailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Okay, so ang daming magandang mangyayari sa first reading, no? Puro mga, Puro mga future full of hope, no? Okay, so Brother Fernan, ano kaya yung mensahe ng ating unang pagbasa? Okay, so tulad nga po nung pinagdiriwang natin ngayon, ang Gaudete Sunday. Gaudete, ang ibig sabihin po nun ay rejoice. Amen. So dapat po tayong magalak dahil darating ang ating Panginoon. Amen. Ano ba yung kalakip ng pagdating ng ating Panginoon? So kanina nga, sinabi rito, ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway. No? Yes. Ang mga bulag makakakita, ang pipe makakapagsalita, ang pilay muling makakalundag. So hindi ka ba naman magagalak nun, di ba? So pinapaalala lang po sa ating mga kapatid na kahit anumang estado ng buhay natin ngayon, anumang sitwasyon ng pinagdaraanan natin, there is always a reason para magalak tayo, Amen. which is ang ating Panginoon. Amen. Yun lamang. Yes, po. Nice. Okay. So ngayon naman mga kapatid, pakinggan naman natin ang ating second reading na babasahin ni Brother Jet. Okay. Ang ikalawang pagbasa ay mula sa sulat ni Santiago. Kaya mga kapatid, magtiyaga kayo hanggang sa pagdating ng Panginoon. Tignan ninyo ang magsasaka. Buong tiyaga niyang hinintay ang mahalagang ani sa kanyang buhayin at inaabangan ng pagdating ng tagulan. Dapat din kayo magtiyaga. Tibayan ninyo ang inyong loob sapagkat nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Mga kapatid, huwag kayong magreklamo sa isa't isa upang hindi kayo hatulan ng Diyos sapagkat malapit na dumating ang hukom. Mga kapatid, tularan ninyo mga propetang nagsalita sa pangalan ng Panginoon. Buong tiyaga silang nagtiis sa kahirapan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Okay mga kapatid, ngayon napakinggan natin yung ikalawang Amen, pagbasa. Yes. Brother Jet, ano yung naging reflection mo naman doon sa ating second reading? Bro, ang linaw ng binasa ko, no? So yung tinutukoy nito, yung pagtsatsaga sa panalangin. Amen. Wag daw tayong manawa. So kailangan daw natin magtiyaga tulad ng isang hinalimbawa ni Santiago na isang propeta, no, na talagang nagtiyaga siya na ipakilala ang Panginoon. So tayo bilang tao, huwag tayong manawa, manalangin. At hinalimbawa din dito sa sulat na ito yung parang isang magsasaka daw na hindi sila tumitigil sa sa pagsasaka para lang may ani at hinihintay pa ngayong tag-ulan para lang para umusbong yung kanilang mga pananim. So kaya mga kapatid, huwag tayong manawa kung hindi naririnig yan ng Diyos.
naririnig po yan. Oo. Amen. Tandaan nyo, may nasabi na ako nung mga nakaraang episode, na ang panalangin ay musika yan sa pandinig ng ating Panginoon. Amen. Kaya kung feeling nyo na hindi dumarating o hindi napapakinggan, pinapakinggan ng ating Panginoon, mali yun. Andiyan dyan ang Panginoon. Kasi yan yung mga favorite niya. Gusto kasi ni Lord na kinakausap siya Amen. sa isang halimbawa ng panalangin. Yes. No, yung pinagdarasal natin, darating yan sa oras na tinakda ng ating Panginoon. Kasi ang panalangin ay plano yan ng ating Panginoon. At yung mga plano ng Diyos ay kailangan mo din kausapin ng Diyos para ibigay na. So ngayon, kung nagagawa mo na yung responsibilidad mo bilang mananampalataya, bilang anak ng Diyos, diyan mo na kausapin ng Panginoon, Lord, nagawa ko na po yung ano ko. Nasaan po reward ko, Lord? Lambingin mo ang Diyos. O ibibigay niya ang iyong inaasam, ang iyong pinapanalangin at pinapangarap. Amen. No, kaya mga kapatid, maging ano lang tayo, matyaga sa mga panalangin. Huwag tayo manawa. Andiyan dyan ang Panginoon, pinapakinggan kung ano man yung mga sinasabi natin, yung mga naramdaman natin, kung ano man yung laman ng ating puso. Andiyan dyan siya kasi ang Panginoon, darating na, ibibigay na kung ano yung plano ng Diyos at ay yung panalangin. Amen. Yan. So yun, dako na tayo mga kapatid sa gospel na babasahin ni Brother Mark. Amen. So, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nabalitaan ni Juan Bautista na nooy nasa bilangguan ang mga ginagawa ni Kristo. Kaya't nagsugo si Juan ng kanyang mga alagad at tinatanong sa kanya, "Kayo po ba ang pinangakong paririto o maghihintay pa kami ng iba?" Sumagot si Jesus, "Bumalik kayo kay Juan at sabihin sa kanya ang inyong narinig at nakita. Nakakita ang mga bulag, nakalakad ang mga pilay, gumagaling ang mga ketongin, nakaririnig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay, at ipinangangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Mapalad ang taong hindi nag-aalinlangan sa akin." Pag-alis ng mga alagad ni Juan, nagsalita si Jesus sa mga taong tungkol kay Juan. "Bakit kayo lumabas sa ilang? Ano ang ibig ninyong makita? Isa bang tambo na inuugoy ng hangin? Ano nga ang ibig ninyong makita? Isang taong may maringal na kasuotan? Ang mga nagdaramit ay maringal, ay nasa palasyo ng mga hari. Ano nga ba ang ibig ninyong makita? Isang propeta? Oo, at sinasabi ko sa inyo, higit pa sa propeta, sapagkat si Juan ang tinutukoy ng kasulatan. Narito ang sugo ko na aking pinadadalang mauuna sa inyo. Mauuna sa iyo. Ihahanda niya ang iyong daraanan. Sinasabi ko sa inyo, sa mga isinilang wala pang lumilitaw na higit na dakila kay Juan Bautista. Ngunit pinakaaba sa mga taong pinag-aarian ng Diyos at dakila ay sa kanya. Mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. So yun, Brother Mark, no? Ganda ng gospel. So ano yung mensahe doon nitong gospel natin ngayon? Okay, so yan. So binanggit dito si Juan Bautista na nakabilanggo. No? So ang ginawa niya dahil nakabilanggo na nga siya, nag-utos siya ng kanyang mga alagad na puntahan si Jesus. No? At tinanong kung siya na nga ba talaga yung Mesiyas o may hinihintay pa daw ba sila. At yan, hindi sumagot si Jesus ng, "Oo, ako nga." Kundi nagbigay siya ng mga ebidensya na, mga binanggit dito, mga nakalakad yung mga pilay, nakakita yung mga bulag, nakarinig yung mga bingi. No? So, marami pang mga miracles na binanggit dito. At nung bumalik na nga sila doon sa yung mga alagad doon kay Juan, nagtanong naman yung mga tao si Jesus Christ sa mga tao na ano ba talaga yung inaasahan nila sa Panginoon, no? Kung ang akala ba nila ay
ay isa bang propeta lamang si Jesus, no? At si Juan Bautista ay ibinida niya rin, no? Na talagang si Juan Bautista raw ay sinabi niya dito na wala pang ibang isinilang mula sa babae na hihigit kay Juan Bautista, no? Pero sa dulo sinabi dito ng ating Panginoon na meron palang masihigit, kundi yung isinilang na pinakaaba, no? Pinaka humble, no? Pinaka pinaka mababa, no? Sa mundo. Kundi ito nga yung ating Diyos, no? Kasi si Juan Bautista naman, alam naman natin na siya ay siya yung nag-prepare ng daan para sa ating Panginoong Hesukristo. So, inihanda niya yung daan para sa pagdating ng ating Panginoong Jesus. At alam naman natin na magpinsan yung dalawa, no? Na talagang magkakilala silang dalawa. At kasi dati nga iniisip pa na baka si Juan Bautista yung propeta, no? At si Jesucristo hindi nila napapag-isipang Diyos siya kasi nga sobrang simple, kasi ang inaasahan nilang mga Diyos ay yung makapangyarihan, no? Yung agad-agarang naghuhukom, no? Pero ang nakita nila sa ating Panginoon ay kabaliktaran. So, sobrang simple. Ayun, pinanganak nga sa sabsaban, di ba? Kumbaga makikita mo ang difference ng yung expectation ng tao na hindi pala ganun talaga yung makikita sa tunay na Panginoon, no? Na makapangyarihan. Hindi naman ibig sabihin ng makapangyarihan ay makikita na yan sa panlabas ng kanyuan. Kasi nga ang ating Panginoon ay Diyos na iba, no? Iba siya, hindi siya yung Diyos na hahatulan ka, Diyos na paparusahan ka, Diyos na sobrang lakas, na parang hindi na nag-iisip na pinapatunayan lang na malakas siya. Kundi isa siyang Diyos na mapagmahal, na mapag-unawa, at yun, tumutulong, no? Nagbibigay pag-asa sa ating lahat, no? So, isang reminder to sa atin ng ating Panginoon ay talagang nilalagpasan niya yung mga expectations natin, no? Na kahit na kasi minsan ang thinking natin sa ating Panginoon ay baka hindi niya matupad yung gusto ko. Pero ang totoo, may mas maganda siyang gustong ibigay sa iyo, no? Hindi lang basta maganda, kundi mas maganda, no? Mas magandang bagay para sa buhay mo. So, nakakatuwa na tayo ay binibigyan ng Panginoon ng pagkakataon na matutunan tong mga ito para sa mga susunod na mga araw ay malaman natin na ang ating Panginoon ay may iba't ibang paraan ng pagpapakita ng kanyang pagka-Diyos. Amen. Hindi siya paulit-ulit, no? May iba't iba siyang sistema, paraan kung paano niya ipinapakita ang kanyang pagka-Diyos. Amen. No? Na hindi gaya ng lagi na lang nangyayari sa ating buhay. Amen. Amen. So yun mga kapatid, nabasa na natin yung una, kalawa, gospel, mga reflection din, no? So, Brother Mark, sa mga binasa natin, anong connection nito? Okay, so ayun, sinabi sa unang pagbasa, no, talagang punong-puno ng pag-asa, no? Punong-puno ng magandang kinabukasan daw, no? Sabi kasi, tinan mo, ayun, yung mga nangamamatay, nabubuhay, no? Parang yung mga negative nagiging positive, no? Amen. Example na lang, ang ulilang lupaing malaon ng tigang ay muling sasaya. Tigang na, sasaya pa. No, so, isa lang yan sa mga sample sa unang pagbasa natin kung saan makikita talaga natin yung pag-asa, no? At yung pangako na mangyayari talaga yun dahil sa ating Panginoon. Amen. No? Sa second reading naman,
pinakita, in-emphasize dito yung pagtitiyaga, no? Yung pagtitiyagang maghintay, no? Kasi may isa raw magbubukid na nagtanim at hindi siya naiinip. Nagtitiyaga siya na maghintay kung kailan ba tutubo, kung kailan ba siya mag-harvest, no? Gaya ng paghihintay natin sa Panginoon, kailangan marunong din tayong magtiyaga, no? So, first reading, yung pangako; second reading, pagtitiyaga; at yung third reading naman, yun yung katuparan ng pangako, which is yung ating Panginoon, no? Yung pagdating ng ating Panginoon, no? So, napaka ganda kasi tinuturuan tayong magtiyaga habang naghihintay sa ating Panginoon. Tinuturuan tayong maging patient, maging mahinahon, no? Na sa journey o sa mga pinagdadaanan natin, kasi alam natin na ang ending nito ay may darating na Diyos na alam nating pinakamakapangyarihan sa lahat, pinakamapagmahal sa lahat, at alam nating siya yung magliligtas sa atin, no? So, kitang-kita natin, pangako, nagtiyaga, at katuparan ng pangako. Amen. 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 Okay, so yun, tapos na yung mga binasa natin. Ang bilis lang, no? So ngayon naman, siyempre, dumako naman tayo kung paano natin ma-apply yung ating mga binasa. So, Brother Fernan, paano ba natin ito ma-apply? Okay, sa akin ang application nito yung kagalakan, ano? So, syempre tayo mga kapatid, no, lahat naman tayo dumadaan sa problema. Lahat tayo may kanya-kanyang krus na pinapasan sa ating buhay. Amen. At sabi nga, ang totoong Kristiyano, kakambal, paghihirap. Kakambal, sakripisyo. Paano pa tayo magiging masaya niyan? Tanggap na nga natin na mayroong kalakip na problema, may sakripisyo ang pagiging Kristiyano. Well, sa Panginoong Hesus lang natin matatagpuan yun. Kailangan natin na papasukin ang ating Diyos sa ating buhay para magkaroon tayo ng kagalakan. Well, Brother Fernan, masaya naman kami. Malimit nga kami mag-outing. No? Lagi kami nagiinom. Happy-happy kami ng mga kaibigan ko. Ang saya kaya namin, no? Wala kaming, yung oras namin, malaya. Nagugugol namin sa gusto namin gawin. Well, mga kapatid, masaya nga yun, ano? Siya isang form ng kasayahan. Pero yung tinutukoy ko, mga kapatid, yung kagalakan, ang kalakip nun, kapayapaan. Amen. Kasi, yung kasiyahan, no? Pagkatapos nung kasiyahan, maalala mo yung problema mo, malungkot ka na naman. Gusto mong matulog ng mahimbing, balisa ka, no? Kasi alam mo yung problema mo nandun pa rin. Alam mo, kailangan mo pa rin solusyonan yun. Pero, kapag ang Panginoon ang sentro ng buhay mo, pag winelcome mo si Lord sa buhay mo, kahit na anong klaseng problema yan, mga kapatid, there is always a reason para mag-rejoice ka. Amen. Para magala ka. Kasi alam mo ang Panginoon tapat sa kanyang pangako. Amen. Alam mo kasama mo siya. Hindi kanya pababayaan. Sabi nga, mga kapatid, sa anumang problema, ano nga rin parang nga raw yung kutsilyo. No? Nakakatakot lang yan kapag nakaamba. Pero pag nakasaksak na yan, kaya mong tiisin. No? Ganon din yung problema. Tinitiis natin yan. Pagka tinitiis mo, di ba nakangibit ka? Masakit no? Mawawala lang yon, yung aray, mawawala yung aray. Yes. Pagka umaasa tayo sa ating Panginoon. Kasi nga, lagi natin baon yung kagalakan Amen. May kasamang kapayapaan yon. Kasi alam natin, lilipas din to, masusolusyonan din to, matatapos din to. Dahil si Lord, tapat siya sa kanyang pangako. Yes. Amen. Kaya hindi tayo tatalunin ng lungkot. Hindi tayo tatalunin ng problema. Dahil tayo ay punong-puno ng kagalakan para sa ating Panginoon. Amen. Okay. Ngayon naman, pakinggan natin yung application ni Brother Gerald. Oo, mga kapatid, no? So, ang ganda ng mga mensahe ng mga pagbasa ngayon.
So, ang nag-strike lang sa akin mga brothers is yung sa pagtsatsaga sa pagdarasal. Oo. Kasi, ayun sa bilang Katoliko, marami tayong mga panalangin. No, may mga panalangin sa hapon, may rosaryo, so maraming klaseng panalangin. So, sobrang ganda ng mga panalangin na yun na talagang ginawa ng ating Panginoon. Kaya dapat natin pagtiyagaan yung mga panalangin or magdasal. No, alam niyo ba mga kapatid na ang Diyos binibigyan niya ng biyaya, mas biyaya yung mga mabiyaya yung mga nagtitiyaga magdasal. No? Kasi nakikita ng Panginoon na ay talagang sincere magdasal to si Brother Mark. Ay sobrang taus-puso nagdarasal si Brother Fernan. So doon nakikita ng Panginoon na taus-puso talaga nagdarasal, hindi yung puros kahilingan lang. Lord, gusto ko ngayong Pasko magkaroon ako ng bagong Honda BRB. So, yun ba tingin ay kaloob ng ating Panginoon? Baka naman kagustuhan mo lang iyon or kagustuhan na dahil meron ka. Pero yung kagustuhan ng Panginoon dapat yun na yung matupad. Kaya mga kapatid, huwag tayong manawa magdasal. Kasi isang magandang halimbawa mga brothers, si Job. Alam naman natin na si Job sobrang antagal, maraming taon siyang nagtiis sa kanyang nararamdaman. Pero dahil sa kanyang pagdarasal, talagang hindi siya pinabayaan ng ating Panginoon at 'di ba, naging naging blessing pa sa ibang mga tao. Naging inspiration pa si Job sa mga tao, sa mga karanasan na naramdaman o naranasan ni Job. Kaya tayo mga kapatid, no, kung ano man yung na-experience natin, mga blessing na ibinigay sa atin ng ating Panginoon, tayo daluyan lang ng grasya. No? So kung may mga panalangin din yung mga kapatid natin, halimbawa yung mga kapatid ko na katabi ko dito, may dalangin, isama din natin yung mga dalangin nila sa panalangin din natin. Amen. Yun ang tinatawag na intercessory. Kasi tinataas mo din yung mga prayers ng mga mahal mo sa buhay, ng mga kaibigan, o kung sino man. Kasi, syempre, doon nagagalak ang Panginoon kasi kapwa mo yung yung tinutulungan mo Kapwa mo yung pinagdarasal mo Kaya ako, mga kapatid, pag ako nagdarasal, hindi ako nagdarasal ng pansarili kong kagustuhan. Ang aking mga panalangin, yung lang, yung sa kapwa lang. Sa asawa ko, sa mga magulang ko, sa mga in-laws, kaibigan. Kasi alam ko, ang Diyos may plano sa akin. Amen. Ang plano ng Diyos, they will be done nga, ika. Kaya maging matyaga tayo, mga kapatid, sa ating mga panalangin. Huwag tayong manawa, especially, huwag tayo ma-disappoint kung yung feeling natin na hindi tinutugunan, binibigay ng ating Panginoon, yung mga kahilingan, mga prayers din natin. May share ko lang mga kapatid, nakaramdam din ako ng disappointment ng mga panahon na yung feeling ko hindi ako pinapakinggan ng Diyos. Kasi magti 12 years na kaming kasal ng aking asawa. Oo, pero wala pa kaming anak. Oo. Nakaramdam ako ng disappointment pero pinalinaw sa akin ng Diyos na anak, darating din yung panalangin mo sa panahon o sa oras ko. Kaya naniniwala ako mga kapatid na ang panalangin talaga sobrang powerful niya. Amen. Huwag ka lang manawa, kausapin si Lord. Parang lang yan parang kaibigan mo lang yan na may best friend ka. Pag may problema ka, di ba, usually, lumalapit ka sa kaibigan, sa best friend, kumpare, kumare, doon ka nagsishare ng mga problema. Ganun din ang Panginoon, handa siyang makinig. Amen. Alam ng Panginoon, nararamdaman natin, yung nasa loob natin, kahilingan natin, alam niya ng Diyos. Kaya huwag tayong manawa, maging matyaga tayo sa ating panalangin. Amen. Amen. Yeah. So, ayun. So, sa'yo naman, Brother Mark, so ano naman yung application mo dito? Okay, so napansin natin dun sa mabuting balita, no? Nagduda pa yung mga tao no? Yung mga alagad ni San Juan kay Jesus Christ, kung siya ba talaga yung Mesiyas, no? Okay, hindi naman kasi kung ano yung nakikita natin ay yun yung katotohanan. No? Hindi naman lahat ng nakikita nating physical o yung kung ano yung nakikita natin kung ano yung mismo nakikita natin sa harapan natin ay yun na yun. No? So we have kailangan nating
mag-deep deeper. Oo. Ano? So, tinuturuan tayo ng Panginoon na hindi ganito lang yung buhay, no? May mas magandang plano ang Panginoon, no? Yes. Minsan kasi ang tinitinan lang natin problema, no? Sobrang fixated tayo sa ang hirap ng buhay, no? Ang hirap naman, no? Ulit-ulit na problema, patong-patong na problema. Pero ang ating Panginoon, hindi natin alam yung mga binibigay o yung mga nangyayaring yun sa atin, yun yung nagpapalakas sa atin. No? Kasi sabi nga nung isa nating kapatid, no, pag mas marami kang problema, mas blessed ka. Amen. Totoo. Kasi nakakatuwa yung isa narinig kong kwento. Nagreklamo siya. Brother, ang dami ko namang problema. Ang dami yung iniisip. Ano ba yan? Nagsiserve naman ako, ganyan-ganyan. Ang sagot ng ating kapatid, ha? Wow, you're so blessed. Sabi ganun ba yung sagot? So, Be grateful. parang nakakagulat yung sagot niya na you're so blessed kasi ang iniisip niya, ibig sabihin nun, mahal na mahal ka ng Panginoon kasi pinapalakas ka niya. No? Kasi ngayon pa lang na, ayan tayo, bilang mga young couples o mga bata, dami talagang challenge, pero kung iisipin natin, ang dami na rin nating nalagpasan. No? Ang dami na rin nating pinagdaanan na kinaya natin. Yes. Na eto, tayo tuloy-tuloy pa rin yung buhay. Mas minahal natin yung mga anak natin, mas minahal natin yung mga asawa natin, no? Mas minahal natin yung mga kaibigan natin. Sa ating mga magkakaibigan, marami na rin naging challenge na nalampasan, no? Mas tumindi, mas naging maganda yung relationship natin sa bawat isa, no? Yun yung sa una hindi natin nakikita na dapat sana makita natin, no? Na sa susunod na magkaroon tayo ng mga challenge, yung isipin natin, wow, binibless ulit ako ng Panginoon, no? Na pag nalampasan ko to, mas malakas ako, mas blessed ako kasi mas pinalakas ako ng ating Panginoon. Amen. No? Amen. So, lagi nating iisipin na ang ating Panginoon ay may mas magandang plano at lahat ng kanyang paraan ay iba kaysa sa paraan natin. Amen. No? Kasi lahat ng paraan ng Panginoon ay napakabuti. No? Minsan, ganito gusto natin mangyari sa buhay natin. Gusto natin ng magarang kotse, no? Magandang bahay, no? Gusto natin ng maayos na trabaho, no? Pero ang Panginoon, hindi lang yan yung gusto niyang ibigay sa atin. Gusto mo ng magarang bahay? Hindi magarang bahay ibibigay ko sa iyo. Ilang bahay ba yung gusto mo? No? Amen. Ilang bahay ang pinag-uusapan, hindi lang isang magarang bahay. Gusto mo ng magandang kotse? Ilang kotse ba? Ilan yung pinag-uusapan? Ibig sabihin, ang paraan ng ating Panginoon ay ibang-iba sa mga paraan natin at sa mga gusto nating mangyari sa buhay natin. Kaya hayaan lang natin ang ating Panginoon ang kumilos, no? Huwag natin siyang pangunahan. Huwag natin hayaang tayo lang ng tayo yung sumunod. Sumunod muna tayo sa kanya at siya yung bahala sa atin. Amen. No? So, yun. Isa lang naman yun eh. Gayahin lang natin ang ating Panginoon kung paano siya manampalataya sa ating Diyos Ama, kung paano niya ibigay yung kanyang buhay para sa ating lahat. Ganun din yung gawin natin. No? Kailangan nating mamatay sa ating sarili sa paglilingkod sa ating Panginoon. Amen. Na minsan iniisip mong hirap, no? Lagi na lang hindi mo na maintindihan yung sarili mo. Pero okay lang yan. Kasi ikaw, iniintindi ka ng Panginoon. Amen. At di ka niya pinapabayaan. At mas ibinibigay niya pa yung kailangan mo na minsan iniisip mo na akala mo hindi mo kailangan. No? At laging mas maganda, mas better, best pa ang ibibigay sa atin. Amen. Amen. Nice. Maraming salamat. Amen. Mga tinapay. Yun. Nice. Amen. Maganda pa naman. Thank you po ulit sa pagsama niyo sa amin sa isang episode ng Usapang Tinapay. Kung nagustuhan niyo po yung kwentuhan namin, kung may napulot po kayong aral,
Please like, share, and subscribe. Mhm. Nang sa ganun, matulungan niyo po kaming ikalat ang mabuting balita ng ating Panginoon. Amen. Mga kapatid, yung pong konting effort nyo, napakalaking bagay po nun sa amin. Amen. Yes, meron po dyan sa baba, comment section. So, kung anong mga mensahe, messages nyo, or shout out, pwede nyo pong i-leave dyan yung mga mensahe. And meron din po kaming official page sa Facebook ng Usapang Tinapay Podcast. So, like, share, and follow na lang din, mga kapatid. Amen. Amen. So, okay. So, grabe, no? Kailangan natin magalak, kailangan natin magtiyaga, Mhm. at kailangan, malaman natin na ang Panginoong nating Jesucristo ay ang katuparan ng pangako Amen. na hinihintay natin lahat. So, napakagandang lesson, napakagandang reminder na naman ngayong episode na to. Yes. So, next week, muli, samahan niyo po ulit kami sa susunod na episode. Mas special yung episode natin Amen. susunod na linggo, no? May kasama tayong pari, no? Amen. Yung Yes, paring kaibigan namin si Yes, Father God. Bean. So, Father Beans, kita-kits. Alam ko, magtutuloy ito. Amen. So, Amen. we're very excited po. So, mga kapatid, lagi nating tatandaan, Na ang tao ay hindi lamang sa tinapay na bubuhay. Kundi sa bawat salita ng Diyos. Salamat! Bye!